Okay guys, gagawa tayo ng chocolate mousse cake. So ayan, binake ko yan ng 30 minutes. Tapos bukod pa yung tinaping at piniling ko. Bukod ko rin siyang ginawa. So let's do it. This is my first time and I think success naman. Masarap naman yung pagkagawa ko. Okay, simulan na natin. Okay, ito yung ating mga gagamitin. Kailangan natin ng fresh milk. Any kind of milk na meron kayo, basta fresh or liquid. And all-purpose flour, salt, vinegar, oil. Ang gamit ko is avocado oil, vanilla, baking soda, baking powder, cornstarch, egg, butter, cocoa powder, at yung aking, of course, yung mga measurement natin. Yan, a spoon and cups, parchment paper, yung round molder ko. Yan, nilagyan ko siya ng parchment paper. Then, yung bowl, kung saan natin imimix ang mga ingredients at yan, mga gamit natin. Okay? Let's start. Let's do it. So, ayan lang lahat yan, guys. Nakalimutan ko, kailangan pala natin ng sugar. Ito, optional lang tong Hershey chocolates. Kung meron kayo, pang ibabaw lang, pang design. So, ayan. Binasag ko na yung 2 large egg. Diyan. Then, uunahin natin i-mix ang ating mga liquid ingredients. So, yung mga liquid ingredients natin, yung oil, milk, vinegar, and vanilla. So, imi-mix lang natin siya. Then, isusunod na natin yung mga dry ingredients, yung all-purpose, baking soda, baking powder, salt, and butter. So, yung mga dry ingredients pala, kailangan salain natin kasi minsan may buo-buo siya para smooth yung pagka-cake natin. So, yung cocoa din pala. So, habang imimix natin yung mga yan, naka-preheat na ako ng aking oven ng 350 Fahrenheit to 25 to 30 minutes. Depende kasi sa oven yan. Sa akin kasi 30 minutes. So, yan, milk. I-add na natin yung milk, yung butter. First time ko lang to guys, pinanood ko lang. So, tatry natin. So, ganyan naman ako eh. Try and try until you succeed. So, ayan. Lagay na natin yung mga, yan, yung all-purpose. 1 cup lang yan. 1 cup of sugar. 1/3 cup of cocoa powder. Then, yung baking powder, baking soda, yung salt, yan. Then, yan, salain lang natin. Then, after natin masala lahat yan, i-mix well lang natin. Yan. Kumuha ako ng kutsara kasi ayaw lumubog. So, yan, dinahan-dahan ko siya para masala ng husto. Maging smooth. Yan ang purpose niyan. So, ayan. I-mix well lang natin. Huwag na kayong mag-add ng any water or ano. Okay lang yan. Sakto na yan. Pag na-mix well naman yan, okay na siya. So, naka-prepare na yung oven ko dyan, guys, ha. So, depende sa oven nyo. Pero usually, 30 minutes lang okay na yon. So, yung parchment paper, binilog ko lang siya. Tapos, pwede nyo rin grisan yung gilid para hindi rin kumapit. Para maayos. So, mix well lang. Kasi yung nilagay kong butter, hindi siya melt. So, I need to mix well. Para hindi siya buo-buo. Yan. Diba? Try lang natin. Wala namang masamang mag-try. Try and try. So, ayan. Ginirisan ko lang siya ng butter sa gilid. So, ilagay na natin. Tumunog na yung oven ko that time. So, ready to lagay na natin yung and na-realize ko dyan, medyo malapad pala yung round molder cake ko. Dapat pala is medyo bilog na maliit. Pero it's okay. Kaya nang gawang paraan yan. Kasi ang hihiwain mo kasi sa yon. So, manipis lang. Aalsa pa naman pala yan. Kaya okay lang yan. Umalsa yan eh. Nung nilagay ko, umalsa na. So, nanghihinayang ako sa mga
mixture kaya sinisimot ko yan, guys. Yan, okay na yan. Then, gusto ko ng kamay. Nalagkitad ako. Then, after nyan, ano nyo lang, diba? Di pa ako nakontento. I need to get all the mixture para mapanatag yung kalooban ko. Kasi gusto ko makuha ko lahat. Sayang, diba? Then, sisimutin natin. So, super simut na yan. And, tinap-tap ko siya ng konti para hindi nag-bubbles. Then, ilagay na natin siya sa oven. Yan, ilagay na natin. Oops! Okay, gawin naman natin yung filling o yung sauce daw ng cake. So, kailangan lang natin ng milk, sugar, and cocoa, and salt. Of course, butter. So, minix ko lang din yung sugar and cocoa at naglagay ako ng sprinkle of salt and vanilla. Yung butter, at the end na yan. Kasi pang ano yan pang kintab or para gumanda yung kulay or makintab yung glossy. So, naglagay din ako ng 2 tablespoons of cornstarch para lumapot. So, ilang ingredients lang yan guys yung pang filling or pang toppings ng cake mismo. Sugar, milk, cocoa, salt, cornstarch, and butter. Yan. So, in a low heat, i-mix-mix lang natin yan. Huwag niyong pababayaan continue yung hahaluin in a low heat. So, pag parang sauce na siya, saka nyo natin ilalagay yung butter. Okay? Ayan. Saglit na saglit lang yan, guys. At that moment, yung mousse cake natin, naka-oven na. So, ayan, nagwa-watery na siya, guys. Okay na yan. Niloko pa ng mas low. Kasi ayokong masunog. Ayokong bumait yung chocolate. So, pag nakita nyo na siya na parang cream na, pwede na natin siyang ilagay yung butter. Yan. Actually, mabilis lang siyang i-prepare. Mabilis din siyang gawin. So, ayan, yan, parang ganyan na siya. Parang yema style, di ba? Parang cheesecake yung style. So, ilagay nyo na yung butter. So, ano yung purpose ng butter? Si butter daw, yun daw yung nagpapakintab nung cake. Nagiging glossy yung cream. Yan. So, guys, pag gumagawa pala ako ng cake, or kahit anong mga about baking, chine-check ko kung ano para saan si baking soda, para saan si baking powder, para saan yung butter, 'di ba? Para alam natin, hindi lang tayo gamit ng gamit. So may specific uses pala yan sa mga baking. Saka sa baking pala, hindi pwedeng tamang kutob lang ang sukat. Kailangan talaga exact measurement. Kasi sa 1 cup flour, kailangan half of sugar. Ganon. Hindi pwedeng pero depende rin, pwede nyo i-adjust kung ayaw nyo ng matamis, babawasan nyo yung tamis. Pero yung flour, yung mga baking soda, kailangan talaga naka-specific spoon or tablespoon or measurement yan. Total kasi, nag-i-enjoy na ako mag-baking, pinag-aaralan ko na yung mga little tips, 'di ba? Tricks and tip. So, at that time, hinaan ko na yung aking kalan at inangat ko na siya kasi nakuha ko na yung gusto kong consistency. And at that moment din, yung aking binibake na cake ay tapos na. So, ilalabas natin dyan. A little bit, nag-struggle ako nyan, guys. Kasi nga, first time. So, hindi ako nag-struggle sa pagkuha ng molder. Nag-struggle ako kasi wala akong flat surface na pwedeng ilagay yung cake at hiwain sa gitna. Kasi yung ginamit ko is pinggan na malaki. So, yung pinggan na malaki is lubog. So, pag hihiwain mo, tapos manipis yung cake ko, yung nagawa kong base ng cake, yan, di ba, ang lalim niyan. So, ang tendency, hindi mo siya mahihiwa kasi nakalubog. So, baka pag hiniwa ko siya dyan, ninipis. So, nakita ko nyo naman, umalsa siya perfect, di ba? So, dapat hihiwain yan sa gitna
Pero parang feeling ko magpapalpak pag pinilit kong hiniwa sa gitna yan. So, tinransfer ko yan sa maliit na pinggan na mababaw para mabilis mahiwa. Kasi lubog siya, baka numipis, hindi maganda, hindi magpapantay yung hiwa. So, sa may mga surface na flat, yung pang baking na umiikot siya habang ilalagay mo yung filling or ipapahid mo yung mga So, ayan, nagawan ko naman ng paraan, nahati ko siya ng maayos. Gumamit lang ako ng malaking knife. Then, tinransfer ko siya uli kasi lalagyan ko yung gitna ng filling. Kasi yun yung nakita ko eh. Kasi nga medyo manipis yung nagawa natin, so kailangan ingat lang. Pero kung meron kayong medyo maliit lang dyan, okay lang. Yung maliit na molder para medyo makapal. So, yan. I'm happy na dyan dahil yung feeling ko ang sarap. Yung pinaka custard, I don't know anong tawag dyan. Basta parang sauce or feeling ng mousse cake. Diba? Noon nagkala kong hirap gawin ng mga bagay na yan. Pero ngayon parang bigla na lang ako natuto. Diba? So yan, spread nyo lang evenly. So ang cute ng pang smooth ko ng cake, diba? Napapantay ko na. Bumili ako niyan kasi para sa braso de Mercedes din. Kasi ang hirap ipantay nung cake or yung mirang kapag gumagawa ako. Kapag ang gamit ko yung spatula na puti na yan. Kasi magaspang. Yan kasi pang smooth talaga ng cake. So hindi ganun ka-perfect yung pagpahid ko niyan. Kasi yung gilid nga, hindi mo mapapahiran kasi medyo manipis. Dapat talaga nakaangat yung mismong cake. Tapos iniikot mo para napapahid mo ng maayos. Pero nagawa ko siya ng paraan, hindi naman pambenta, pangkain namin mag-asawa. At first time ko palang ginawa, so not bad. So ayan, 'di ba feeling professional yung hawak ko, Charis. Yan. Yung feeling sa gitna, saka yung toppings, hindi ako nahirapan. Na-spread evenly ko, pero nag-struggle ako ng konti dun sa mismong side or gilid ng cake. Kasi bukod sa manipis na, nakalubog pa. So, ginawa ko lang ng paraan. So, yung pinakalikod niyan ng pinampapahid ko, yan, dyan ako naglagay mismo ng cake, ay ng filling or yung sauce, saka ko inikot. So, okay na yan. Tapos, yung hiniwa kong milk chocolate Hershey, yun ang ilalagay nating design sa ibabaw. So, feeling ko sakto lang yun. Ayan, naglagay na ako ng design. Ayan. Yung gilid, meron din naman, yung gilid, nalagyan ko rin naman. So, transfer ko sa magandang bonggang-bonggang lalagyan para kita nyo naman, di ba, presentable naman. So, i-fridge natin ng 30 minutes yan bago hiwain. So, yan, na-fridge ko na. Then, hihiwain natin. First slice, ibibigay ko sa hubby ko. Patitikman ko siya, even hindi siya masyadong mahilig sa matamis. So, bigyan natin siya ng konti. So, pag hiniwa nyo yan, guys, makikita nyo naman yung gitna rin. Kaya pala mousse cake kasi nagmo-moist. Diba? Kaya pala yon. So soon, pag-aaralan ko yung pag-design and decoration, bibili muna tayo ng mga gamit. So ayan na guys. I feel success that time. Nakikita ko na yung diba? At tinikman ko talagang masarap. Yung niya, yung pinaka-base niya o yung cake niya, para siyang brownies. Tapos, yung cocoa, yung filling, yung toppings, para siyang dark chocolate, masarap. So, yeah, nag-try ako. This is the first time, it's not bad, and I'm happy sa result. So, yung mga gustong mag-try nyo. Hindi naman kailangan very professional para makagawa tayo ng cake or baking. May mga palpak din akong ginagawa pero inuulit ko lang. Yan. Ang mga feeling ko na nasasayahan ako, yan. Ayan, isa yan sa mga gusto kong nagawa, yung moist cake na yan, braso de Mercedes, cheesecake, yan, mga nagawa ko na. So guys, try nyo na. That's it. Let's eat. Thank you and God bless. Ayan. Thank you. Bye-bye.